Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong Weapon Enduro Hub. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman tayong upgrade na hubs. So first time ko palang gagamit ng weapon. So ito yung pinili ko, yung Enduro Hub. Kasi nga, pang Enduro. So, dito ko yan ilalagay kay Kona. Nagsimula na yung upgradeitis niya. So, ito yung magiging unang upgrade niya. So, syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Okay, so dito sa gilid ng box, nandito yung basic info niya. Model, Enduro Hubs, spoke, 32 holes siya. Ito naman yung mga available niyang color, black, blue, red, gold, silver. Tapos yung hub body niya, gawa sa aluminum 6061 T6 alloy. Yung T6 alloy, yan yung version nitong 6061. So yan yung level ng hardening niya para mas matibay siya, mas matigas. So magandang klaseng combo. 6061 version T6. Tapos yung axle niya gawa sa aluminum 7075. Yan ang maganda na aluminum. Enduro sealed bearings. Tapos yung poles niya, syempre 6 poles 3 teeth. So, i-unbox na natin. Ito yung rear hub, ito yung front hub. Tapos, nandito rin yung skewers. O, ayos. Meron siyang kasamang true axle adapter. Tapos, yung box, wala nang laman. Okay, so ito yung true axle adapter. Ito yung mga sukat niya. Sakto, meron nang nakalagay na sukat. Hindi ko na i-edit. Post niyo na lang yung video para makita niyo yung sukat. So, ito naman yung mga skewer. Wala namang special sa design niya. Ganun din. Yung sa handle lang ng weapon, rounded yung edges. Ano siya? So, medyo komportable siya hawakan. Siyempre, yung skewer, yung pinakagitna, gawa sa stainless. So, itong mga spring, siyempre, gawa yan sa bakal, sa mga ngalawang yan kapag napabayaan. Siyempre, itong mga kulay pula, yung mga decolor na yan, gawa sa aluminum. Okay, so dito tayo sa hubs. Ayan, kapansin-pansin. Sobrang obvious na sobrang laki niya. Sobrang taba, di ba? Kumbaga, masasabi nating normal na hubs. Ayan, Max Zone Stinger. Ang payat ng hub shell, oh. O compare mo dito sa Enduro hub. Oh, laki. Ang kulit, di ba? So, itong hubs na to, nakadesign nyo to pang trails. Pang basic to intermediate. Hindi ko lang masasabi kung kakayanin niya yung talagang sobrang aggressive, yung talagang mala Red Bull, yung yung tumatalon sa mga Grand Canyon, yun lang. So, dun lang sa part na yun, hindi ko alam. Sinadya nilang tabaan para ma-withstand niya yung harshness ng trail. So, siyempre, si front hub o yung front wheel natin, yan lagi yung magre-receive ng mga impacts. So, linakihan nila tong hub shell para ma-reinforce yung hub. Para itong flange tumibay. Dito naman sa may rear hub, malaki din pero tapered. Banda dito sa may non-drive side, medyo manipis siya ng konti. Pero dito sa may drive side, makapal. Maganda naman yung pagkakakulay sa kanya. Pero hindi ito painted guys ha. Ano siya? Anodized. Tapos yung decals niya, printed na. O tara, check na natin isa-isa. So yung mga end caps nila, merong mga indicator. May L, ito naman R. Yung L guys, yan yung non-drive side. Ito namang R, yan yung drive side. Kung nasan yung crank, saka yung rear derailleur, saka yung cassette natin. Lahat ng end caps nito, dihatak lang. Hindi mo na kailangan ng special tool. Although, itong sa front hub, medyo mahirap siyang hatakin. So, susundutin mo na lang ng skewer. Ayun. Ito medyo maganda guys. Out of the box, naka-marine grease agad. Nice. Yun nga lang guys, yung grasa, luma na, hindi na siya fresh. So malagkit na yung ikot nito, tulog na yung grasa. So ito naman yung bearings ng front hub. Ang laki ng bearings, tapos yung axle, ang laki din. Kasya yung daliri ko. Yung ginagamit niyang bearing, Enduro bearings. Ayan, nakalagay, Enduro. So, yung Enduro bearings na yan, guys, ibang klaseng bearing yan kaysa sa standard na bearing na nakalagay sa hubs natin. Yung bearing race niyan, mas makapal, mas matibay, mas matigas. Yung uka nung bearing race, kung saan gumugulong dyan yung bulitas,
mas malalim. Pag mas malalim o deep groove siya, mas stable, saka mas smooth yung bearing. Ngayon, meron tayong makikita dito nakasulat na ABEC 5. So, ang ibig sabihin ng ABEC ay Annular Bearing Engineering Committee. So, isa siyang rating system para sa tolerances ng ball bearing. Yan. Itong number 5 na yan yung level ng tolerance niya. So, nasa gitna siya. Actually, merong 5 levels siya. Puro odd numbers lang. 1, 3, 5, 7, 9. So, ito yung size ng bearing sa front hub. Magkabilaan yan 61805 LLU. Okay, ano na naman yung LLU? Yung LLU na yan, klase yan ng seal ng bearing. Merong dalawang klase ng seal, si LLU saka LLB. LLU, mas masikip yung seal, mas protektado sa mga elements, pero mabagal yung ikot. Si LLB naman, hindi gaanong protektado sa mga elements, pero mabilis ang ikot. Okay, so ito naman yung timbang ng front hub. 247 grams. So medyo may kabigatan talaga siya. So expected na rin dahil mayroon siyang extrang material. Malaki. Okay, so dito naman tayo sa rear hub. So check natin yung bearing. So lahat ng end caps nito dihatak lang. Tapos ito namang hub body, ganun din, dihatak lang din. Ayan. So para siyang Hassens Pro 7 saka mga tanky. Although dito, pwede mo siyang ibalik. Ayan. Unlike sa tanky, di ba? Kailangan pa natin lagyan ng kable para bumipit yung poles. Ayan. So tanggalin natin yan. Ang lagkit. Ano ba yan? Ang pangit. Tulog na tulog talaga yung grasa. Ang lagkit oh. So, ganun din, enduro bearings din yung nakalagay. O, ganun din, ABEC 5 rating din siya. Ito yung sukat nitong bearing dito sa may loob. 61002 LLU. So, dito naman sa labas, ganun din, ABEC din siya, 61902 LLU. Mas malaki yung bearing dito sa loob kaysa dito sa labas. Sa hub body, gawa sa aluminum. So, yung poles niya, parehas lang din sa ibang hubs na naka 3-teeth. Sa spring tension naman, hindi naman ganun katigas. Actually, parang parehas lang ng Tanky TH240, yung lambot ng spring. Malagkit lang yung pitik dahil nga dun sa grasa. Meron din siyang seal dito sa labas. Tatanggalin din natin yan. So, ito yung bearing sa hub body. So, syempre, parehas yan, magkabilaan. So, ganun din, enduro bearing, saka ABEC 5. Tapos, ang sukat naman niya ay 61902 LLU. Okay. Pagbubuhin mo na, lahat yan, disuksok lang. Ayan, suksok mo tong seal, pasok mo tong spacer, pasok mo lang tong hub body. Okay na. Oh, end caps. Madali siyang buuin, madali siyang kalasin, hindi mo na kailangan ng special tools. Ito naman yung sound check, pero dahil nga malagkit yung grasa, hindi siya ganun kaingay. Yun lang, tunog Donald Duck din. Parehas lang din ng tunog niya sa mga ibang hub. Hindi, walang special na tunog. So, timbangin din natin tong rear hub. So, ang timbang niya ay around 364 grams. Medyo mabigat talaga. Pero talagang expected na yung bigat niya dahil sa laki ng hub shell. Extra material, extra weight. Okay, so ito yung nadiskubrehan ko dito guys. Pagdating sa maintenance. Well, syempre, yung maintenance, yung linis, yung ganyan. Pero yung maintenance ng bearing. Kung sakaling bumigay yung bearing niya, hahanap ka ng bearing, di ba? Sobrang mahal ng bearing niya, guys. As in, bearing ng hub body. Enduro bearing, 61902, di ba? LLU. ABEC 5. 800 isa. Isang piraso. Ang mahal ng enduro bearings, guys. Yun lang, doon ka lang matataga sa maintenance ng bearing kapag magpapalit ka na. Utong, may 1,000 po. Enduro bearing, 2,000 halos. Isang piraso lang yan. Damn! Ang mahal ng bearing. Wisit na yan. Sigurado naman ako, hindi naman to agad-agad masisira after isang ride sa trails. Ang OA naman nun kung sira agad. Matibay naman yung bearings nito. Panigurado, ang kakapal ng bearing race Okay, so out of the box, final verdict, okay naman siya guys. Maganda yung pintura, maganda yung decal, simple lang.
At syempre, yung binibili mo talaga dito, yung enduro bearings. So since nakadesenyo siya talaga pang trails, pang bugbugan, masasabi ko naman na kakayanin niya yung trails dito sa Pilipinas. Hindi ko lang masasabi kung gagamitin mo sa Grand Canyon o kung sasali ka sa Red Bull. Yung ganong level ng aggressiveness, hindi ko masasabi. Pero basic to intermediate trails, kaya yan. Pero kung gagamitin mo naman to pang casual riding, long ride, bike to work, bike to school, binili mo lang siya dahil gusto mo yung forma, chunky, brusko tignan. Kung kalsada mo lang siya gagamitin, talagang matagal yan masira. Siyempre, aalagaan mo pa rin. Hindi naman porket matagal masira, hindi mo na aalagaan. Hindi mo yan inalagaan. Tandaan nyo, yung bearings ang mahal. Pero kung naghahanap ka ng budget meal na hubs tapos casual rider ka lang, long ride, bike to work, mga ganyan, o literally kalsada lang yung pinupuntahan mo, huwag ka na lang dito sa enduro hubs. Madami pang hubs dyan na pangkalsada, yung katulad ni na Tanki. Yun, mura lang yun, 1.6. Tapos yung mga bearings niya, mura lang din. Mga tigi-100 lang yung bearings nun eh. 150, 200. Matataga ka sa maintenance ng bearing. Ang mahal eh. Okay, so yun guys yung out of the box review ko dito sa Weapon Enduro Hubs. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa o kung may gusto kang idagdag dito sa hubs na to, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.